Good day mga Airsoft. Hello po sa inyo lahat. Good day po mga kabigman. Magandang gabi po sa inyo lahat. At bago matapos itong gabi na to, nais kong isabay itong pahabol natin na unit, no? Unit to na ni-request ng ating ka-Airsoft, no? Hello po, shout out. Good evening. Madam Janet Valencia of Silang Cavite. Okay, no? Bali itong unit na to, pahabol pa rin. Pahabol para sa ating ka-Airsoft, para sa ating bossing, no? Bossing natin na nagtatrabaho sa isang dapat ba sabihin ko? Sa isang bangko, no? Nagtatrabaho sa isang bangko, parang hindi pantay yung camera ko. Dali, Okay, ayusin lang natin. Ayun. Okay. Yan. Okay, si Bossing nagtatrabaho sa isang bangko. Hindi ko na sasabihin kung anong bangko, Lucas. Yung gas ko, yung gas, mga ganang battery. Hindi ko na sasabihin kung anong bangko siya nagtatrabaho, no? Kasi syempre, ayaw naman natin ganun mapulgar yung ating bossing. Pero, nagtatrabaho siya sa isang bangko na almost every day, syempre, umuuwi Cavite, bumabalik ng Makati, Cavite, Cavite. Ngayon, si Madam Janet Valencia, bali, napag-isipan niyang bigyan ng reward, yung hardworking, kumbaga, paano ba sabihin to? Isang ulirang ama sa kanilang tatlong anak, no? Naisipan niyang bigyan ng reward yung mister niya, at ang naisip niya is yung laging pinapanood ni Sir Eric Valencia, no? Ng kanyang mister, yung Airsoft, no? Kaya natutuwa naman ako, syempre, naging daan tayo, no, para mabigyan ng kaligayahan kahit papano yung ating bossing, no, na si Sir Eric Valencia, made possible, sabi nga natin, made possible by her missus, by her lovely missus na si Madam Janet Valencia. Okay? Itong couple na to, mga bata lang na couple. Actually, si Madam Janet is 22-year-old, then si Sir is 24-year-old. Pero bakas mo sa kanila yung pagiging responsible sa kanilang tatlong anak, no? Katulad si Sir is a good provider. Actually, ganyan kasi, no? Dito kasi sa Big Man, hindi lang tayo basta bibili ng Airsoft. Actually, meron tayong parang konting interview kung bakit bibili, kung saan gagamitin, kung anong paggagamitan. Para makilala natin ng gusto yung Airsoft natin, no? Dito, may pakialam tayo kung ano yung klase ng paggagamitan, kung ano yung klase ng gagamit, di ba? Hindi dito sa Big Man, actually, hindi rito uso yung basta benta lang ng benta. Sinisigurado natin na yung gagamit is mag-e-enjoy. Doon sabi nila, di ba? Hindi kasi como Airsoft na yan. Hindi kasi como Airsoft na nakita mo kay Juan is Airsoft na babagay sa'yo. Hindi ganun yan, mga ka-Airsoft, no? Katulad dito, si Sir. Bakit napakaganda ng unit niya? By the way, this is a customized color, no? Kung makikita ninyo, not the ordinary color of the rifle na makikita nyo for everyday, no? This is a multicam. Pag sinabi multicam, camouflage, no? Kung makikita ninyo, napakaganda niyan. Bakit ito yung inirekomenda natin kay Sir? Bakit hindi yung mga black, hindi yung mga ordinary na nakikita nyo sa araw-araw, no? Bakit ito yung nirekomenda natin kay Sir? Kasi mga Airsoft, this is the unit na sa tingin natin mag-e-enjoy yung bossing natin. Yung bossing natin, si Sir Eric is not a player, not a rugged type of player, not a addict type of Airsoft player. Casual player. Pag sinabing casual player, maglalaro siya tuwing holidays, maglalaro siya tuwing Saturday and Sunday, pang-alis ng stress, pang-alis ng kati, di ba? Ganun yung mga klase ng tao na, ganun yung klase ni Sir. So, medyo may excite siya sa araw-araw na may isip niyang maglalaro siya kung yung lalaruin niya is maganda. Tama ba ako? Di ba? Kung yung lalaruin niya is malupit, maganda,
not the ordinary. Oh, mag-e-enjoy ka, di ba? Ganito, halimbawa, nag-aano ka, nag-drive ka ng sasakyan. Okay, di ba? Kung yung sasakyan mo ordinary lang, kung yung sasakyan mo, yun yung ordinary na ginagamit mo, bahay, opisina, sa araw-araw, wala nang nabago. Di ba? Parang normal days lang. Saturday, Sunday, magpupunta kayong mall, yun ulit ang gagamitin mo. Parang wala lang. Hindi, di ba? Parang simple lang. Kasi, yun at yun ang ginagamit mo sa sasakyan. Just imagine, just imagine, halimbawa, Saturday or Sunday, ang gagamitin mo sa sasakyan is a sports car. Di ba? Is a high-end cars. 'Di ba? Merong tinatawag na excitement, 'di ba? May excite kang mag-drive, may excite kang dumating yung Saturday and Sunday kasi alam mo na gagamitin mo na naman yung malupit mong unit. 'Di ba? Yung malupit mong sasakyan. Ganun din si Sir. Casual player lang siya, hindi naman siya player na na addict mode na gumagapang sa mga putikan, makapaglaro lang. Hindi siya ganon. Casual player, he is a professional, kumbaga, ang gusto niya lang pag Saturday and Sunday maglibang, fit na fit sa kanya to. Diba? Itong unit na to, makikita niya is a customized. Kung makikita niya, hindi ito yung ordinary unit na makikita niya sa pang-araw-araw. Napakalupit, napakaganda. Because, yan, di ba? Very rare, di ba? Ayan. Itong unit na to, kung makikita ninyo, is a CQB. Hindi naman ganong mahaba. Okay? I know, hindi ko naman ina-underestimate si Sir, pero si Sir is bata pa. So, yung mga ganitong unit is kayang-kaya niya to, kumbaga walang pag-aalinlangan, kayang-kaya niya itong i-maneuver. Although mabigat siya dahil full metal, baka isipin niyo plastic to. Hindi to plastic, mabigat siya dahil full metal siya, okay? Ngayon, itong unit na to, kailangan nito is maalagaan. Okay? Si Sir, casual player, Saturday and Sunday, maglalaro. Ngayon, itong unit niya is more on naka-display. Napakalupit, di ba? Kung ganyan. Just imagine, imagine ninyo. Ang unit ninyo is ordinary black. Ordinary black. Versus sa ganitong black. Siyempre, kung naka-display, ano yung mga mas takaw pansinin, di ba? Mas takaw pansin ito. Kasi ordinary black, ito na yung pang-araw-araw na nakikita eh. Black, di ba? Itong unit na to, di ba? Napakaganda. Tapos, ni-request na rin ng ating madam na i-upgrade na rin. So, naka-stage 1 upgrade na, palit spring na to, malakas na to. Ni-request rin ng ating ka-airsoft na, isama na lahat ng kailangang isama, as well as scope, etc. Penging pala ako ng scope na color black, meron tayo doon. Lagyan na rin daw ng scope, kaya lalagyan na rin natin, no? Actually, hinabol lang niya ngayon, no? So, ako, I do suggest, let's go for the black. Although meron tan color, magmamatch din. Pero ako medyo gusto ko palutangin natin yung black, no? Yung black dito. Kasi mapapansin nyo, black to. Yung rear sight niya is black, di ba? So, papalitan natin yan ng scope na black. Lalagay natin EOTech holographic scope. Napakaganda, napakalupit. Equipped with a day and night mode. Okay, so ngayon, balang araw, makakabili din ako ng airsoft pistol sa Big Boys Toy Shop. Sabi ni Pong Ambagan. Tama yan, Sir Pong Ambagan. Be positive, lahat ng nasa isip mo, yung positive lang. Wag mong iisipin na mahirap mag-ipon, mahal. Wag mong isipin yon. Be positive. The law of attraction, i-apply mo sa buhay mo. Okay? Thank you. Boss, meron ka bang non-lethal gun? Bossing Calvin, airsoft shop po ito eh. Airsoft shop po. So, ang laman nito airsoft. Diba? Pag pumunta ka sa pizza parlor, huwag ka maghanap ng burger. Walang burger doon. No? Pag pumunta ka sa milk tea shop, ang nandun milk tea or coffee. Diba? Walang ice cream doon. Ganon, di ba? Pag pumunta ka sa McDo, ang nandun is rice, chicken, di ba? Chicken, McDo, McChicken. Pag pumunta ka sa Jollibee,
merong Chicken Joy, spaghetti, walang pizza sa Jollibee. Okay? Pag pumunta ka sa Burger King, huwag ka maghanap ng pizza. Kasi, ang more on burger. Di ba? Ganun yun, no? Pag pumunta ka sa Chinese restaurant, huwag ka maghanap ng Japanese cuisine. Huwag ka maghanap ng Japanese na putahe. Kasi, Chinese restaurant yun eh. Pag pumunta ka sa Japanese restaurant, huwag ka maghahanap ng lutong bahay. Kasi, lutong bahay is for karinderya. This is an airsoft shop. Magtanong ka ng tungkol sa airsoft. Kung ano ang binibenta rito is all about airsoft toys. Okay? Sana medyo palawakin lang natin yung utak natin, di ba? Hindi kailangan maging, maging mema, no? Mema, itanong lang, di ba? Siyempre, airsoft shop, airsoft, di ba? Gun shop, real gun shop, gun shop. Huwag ka maghanap ng gel blaster doon sa bilihan ng totoong baril, di ba? Airsoft shop po ito, airsoft po ang hahanapin nyo, okay? Bibili ka ng pako, pupunta ka sa hardware. Huwag ka pupunta sa Mercury, di ba? Hindi pwedeng pupunta ka sa Mercury, tatanungin mo, meron ba kayong solignum, yung pamatay ng anay? Di ba? Walang ganon, di ba? Yan, sana lang, pag-ibayuhin natin yung matalinong kaalaman, no? Para hindi tayo binubuli ng mga ibang karatig bansa, no? Binubuli tayo ng China kasi ang pagkakaalam ng Chinese is bobo ang Pinoy, no? Kaya nagiging imahe ng Pinoy yung pagiging bobo kasi hindi tayo nagpapakatalino eh, di ba? Yan, ha? Good evening po sa inyo, sabi ni Bry Losabia. Good evening, sir, no? Okay, anong pinakamura mong pistol? Sabi ni Ramil Pelara Baloyo. Ang pinakamurang pistol is yung pinakawalang kwenta, yung patapon na pistol, yung gawang Lunes, sirang Martes. Okay? Tinanong mo ko, bossing, sumagot lang ako. Ano yung pinakamurang pistol? Yung pinakawalang kwenta. Yung pinakapatapon, yun ang pinakamura. Okay? Nasa na ba tayo? Balang araw makakabili. Yan, positive. Okay, no? Okay. Share done, sabi ni Redimer. Thank you, bossing, no? Good evening po, shoutout from Ilocos, sabi ni John Mark Ivera. Good evening, Boss Big Man, pa-shoutout po, sabi ni Alvin Peñales, no? Ayos, boss, maganda. Ito si Jebel. Jebel, isang page lang ang pag-PM mo sa amin. Wag lahat, ngayon we have 12 different pages. Wag lahat ng page namin magi-inquire ka. Doon lang sa isa, okay? Nagugulo kasi yung system namin. Kasi syempre, pag nag-PM ka dun sa isa, mag-a-up yung message mo, magiging nasa priority list ka. Ang nangyari kasi, lahat ng page namin, piniem mo. Actually, one solution lang for that, ibablock ka namin dun sa sa iba namin page. Isang page matitira para dun ka lang mag-PPM, ha. Pasensya ka na, ganun talaga nagloloko yung system namin dahil dun sa ginawa mo na nag-PM ka sa lahat ng page. Isang page lang, makakarating po sa amin yun. Okay? Okay, then, wow, ang ganda, boss, sabi ni Alvin Peñales, no? Okay, boss, idol pa shoutout, sabi ni Jared, okay? Dito 270 ka. Kano? 270. Bigay mo muna, Lucas. Sir, po yung rifle, ganda po. This is an M4A1 Quad Rail CQB rifle. Okay? May block, may tan color, and this is the very rare edition. This is a multi-camouflage edition. Kung makikita nyo, lahat na naghalo-halo na dyan. Meron siyang green, merong tan, merong brown, may dark earth. Ang ganda ng combination ng color niya. Ito nga sinasabi ko sa inyo is a very rare type of color ng isang rifle. Okay? Then, nag-request si ma'am na i-upgrade na into first stage. Okay? Naka-upgrade na din. Nag-request siya na lagyan na rin ng scope. Pakita ko sa inyo yung scope kung gaano kaganda. This scope is equipped with a night mode and day mode. Ayan. Makikita nyo mga ka-airsoft, ha. Ayun. Kikita nyo yung green, di ba? Dito muna sa isang camera. Ayan.
Yan, color green, di ba? Yan, color green yan, ha? Yan. Nasaan na? Medyo mahirap. Ayun, color green. Gagawin natin red dyan para sa day mode naman, ha? Oh, pindot lang. Okay, ayan, ha? Color red, day mode, green sa night mode. Yan. Equip na rin yan, mga karsap, ha? Dali, dito lang, ayan, ha? Okay, green, then red, day mode. Ayun, red, ayun, pinipindot lang. So, meron yan, no? So, itong unit, itong scope na to is, na zero able. Ibig sabihin, nasi-zero siya, na ika-calibrate siya. Hindi katulad ng mga iba na hindi talaga na ika-calibrate. This is a original version, no? Maraming fake version nito, maraming local version nito. May mga mabibili ka, plastic, then, basta, maraming fake version nito, no? This is the original version, okay? Kung makikita nyo, ayan, no? Nakalagay. For law enforcement military use. Okay? So, napakaganda yan, ha? Ayan, pakita natin, ayan. O, yan. Diba? Napakaganda niyan, ha? O, tignan natin dito rin sa isang camera natin, syempre. O, napakaganda nitong unit na to, napakaganda nitong version na to, no? Ay makikita nyo, yan. Pwede rin natin itong lagyan ng how do you call this? Lens protector, ayan. Kasi sabi naman ni Madam, i-set up na raw ng full setup. So, ilagay na natin lahat ng kailangan ilagay, di ba? Okay. Ito, mapapansin nyo to, pwede natin itong alisin. This is the conventional rear sight ng mga M4A1 CQB. So, ibibigay din natin to. Lalagay natin ngayon itong scope, which is nag-compensate yung color black. For me, gumanda siya kung sa black kasi bumagay sa kanya. Ayan, yan, di ba? Okay, then, isa pa. Lagay natin to lens protector para mga karsap, minsan kasi dumarating sa punto na actually, itong kasing Keser, hindi naman siya maglalaro as player. Pero gusto niya, loaded yung unit niya. So, lagay na natin, di ba? Ibigay na natin, no? Yung hinahanap niya. Okay, so lens protector. Para yan? Kung sakaling maglalaro si Bossing at nabaril yan, hindi direct hit na mapupunta doon sa scope yung... usog ko pa. Kung pwede pa. Hindi direct hit na mapupunta sa scope yung bala, di ba? Dali, ha? Okay. Yan, ganda. Okay, ito. Pitan natin. Tapos, yung nire-request, screwdriver, screw. Yung nire-request ni Madam na flashlight. Uy, pakiayos mo nga muna. Kukunin ko lang yung flashlight para hindi gaano na i-prepare lahat ni Lucas. Yun. Okay, so nag-request si Madam ng installan na rin daw siya ng flashlight, no? So nag-request rin si Madam na installan na rin daw ng laser. Pakita ko sa inyo itong laser na to, mga karsap. Lock off mo nga yung ilaw. Tingnan natin kung guguhit. This is a 10 km radius of a laser. Tingnan mo nga rin sa live kung gumuguhit. Grabe. Yan. Tingnan nyo, ha. Patayin ko ito. Sige. Pakita ko lang ito, mga karsap, ha. Yan. Tingnan mo. Yan. Guhit. Doon sa kabila. Hindi. Masyadong madilim. Ayan. Dun sa isa, ayan, makikita niya yung mga karsap, gumuguhit yan, ha. This is a, what do you call, the hindi, tingnan mo muna. Yan, gumuguhit. Yan, gumuguhit. Dun sa kabila, hindi. Medyo gumuguhit. Ayan, this is a military grade laser, okay, on mo na.
wag lang po natin tong itututok sa mata. Masakit po ito, no? Masakit sa mata, pwedeng makabulag, no? Siguro kung gagamitin mo for self-defense yung unit mo, ayan, pwede mo tong gamitin. Napakaganda, no? So ito ilalagay natin bilang setup na rin doon sa unit ng ating bossing, syempre. Grabe, no? Talagang full setup ang gusto ni Madam. Ang utos ni Madam ilagay lahat ng dapat ilagay. Medyo nagulantang ako doon. Tapos, yun, lalagyan din natin siya ng flashlight. Napakaganda ng flashlight natin, USB, okay? Ayan. Liwanag niyan. Super liwanag niyan. Talagang disable yung mata, talagang yung mata halos walang makikita. Ayan, ganda. Okay, na? Okay, so lagay natin dito, syempre, okay, ni-request ng ating madami. Actually, pwede siya sa ilalim yan. Nasa sa inyo na lang po, madam, kung saan gusto ni Sir. Pero ako, for the meantime, ilalagay ko siya kung ako kasi tatanungin, gusto ko siya sa ilalim. Ang mga flashlight, no? Para balance yung color. When I say balance, ibig sabihin, nasisinagan yung left part, nasisinagan yung right part, no? Ba't parang ayaw? Ayaw ko kasi sa flashlight yung maliwanag yung sa kanan, yung sa kaliwa, madilim. Ayaw ko yung ganun Yan. Pero, ayan, tingnan natin. Hindi mahirap Yun, ganda. Okay, ayan. Napakaganda, Kita nyo, tignan nyo yung forma. Tignan nyo yung setup ng isang unit, di ba? Ayan, napakaganda niya. Pucha, loaded na loaded, no? Loaded na loaded, ayan, no? Ngayon, bossing, ikaw na lang ang magsisiro nito, no? Ang sarap rin talaga nagse-setup, no? Kita nyo, Tignan nyo, di ba? Ayan, nilagay natin yung accessories dito, 1, 2, 3, and 4. Loaded na, di ba? Ngayon, yung ibibigyan ko na lang rin si bossing natin ng free na sling. Actually, isa pa sa gusto ni Madam is lagyan ng suppressor daw para humaba. Ang unit kasi na napili ni Madam is ito. Ipinaliwanag natin, kasi dito sa Big Man, kailangan ipaliwanag ko pumili si Madam ng maikse. Tapos, lalagyan natin ng suppressor para humaba. On my point of view, kung sa iba, kung sa others point of view, payag sila. Kasi, kikita sila di ba? Dagdag kita rin yun yung suppressor. Pero ako, on my point of view, as a user, parang awkward. Bumili ka ng maikse, tapos papahabain mo by the use of suppressor. Why not bumili ka na lang ng mahaba? At least mahaba na siya, di ba? Kumbaga, it defeated the purpose of being a maigse. Tapos, papahabain mo siya. So far naman, na-educate ko yung utak ni Madam na, oo nga naman, di ba? Bumili ka ng maiksi, tapos papahabain mo, bakit hindi na lang mahaba? Kaya, nabuksan ko yung utak ni Madam na, hindi babagay to kung lalagyan natin ng suppressor. O yun, sa akin lang, no? Kasi, hindi ako naghahangad na kumita at the same time, hindi on the long run marirealize nila na pinahaba yung something na maikse, parang useless, di ba? Hindi tayo ganoon hindi pwede sa atin yon. Okay mga airsoft, yan, fully set up unit ng ating ka-airsoft, Madam Janet Valencia, ipangririgalo sa mister niya na si Sir Eric Valencia. Napakaganda, full set up. Okay, no? Yan, ngayon, hindi pa dyan natatapos ang lahat. Kasi syempre, meron pa siyang pistol. Okay, no? Pistol ng ating airsoft. Okay. This is the GP1799. This is Glock Perfection 1799. Napakaganda, no? Ibang-iba siya dun sa conventional na Glock. Pero yung system niya is Glock din. Kaya nga GP, Glock Perfection 17. Ibig sabihin, Glock
Perfection, yun yung model niya. Then yung 17, yun yung type niya. Then 99. Oh, I don't know anong pumasok sa maker. Okay pa sana GP17. Pero nilagyan na 99. I just don't know kung ano ibig sabihin ng 99, di ba? Makapapansin nyo mga Airsoft, full upgrade na rin. Naka-gold, fixed outer barrel. Normally, kumakalog ang mga Glock, pero ayan, hindi siya kumakalog, no? Hindi na siya kumakalog kasi naka-fixed outer barrel na siya. Pero meron pa rin konting clearance, okay? Ayan, no? Ayan, kumakalog pero meron konting clearance, no? Yan ang sa Glock kasi hindi natin talaga totally pwedeng ilak. Naka fine tuning, naka trigger job, naka fixed outer barrel. Yun ang upgrade niya, 3 lang kasi wala naman siyang hammer para i-upgrade natin ng hammer protection pad. Ang hammer ng Glock normally nasa internal, nasa loob. So, wala siyang naka-expose na hammer dito na pumipitik. Wala rin siyang beaver tail. Pero pag nakita mo yung grip niya, napakalupit, napakaganda, tactical na tactical. Mapapansin niyo, meron din siyang rail dito sa ilalim. No? Tactical rail, nakaabang yan para sa mga laser, sa mga flashlight, sa mga gusto mo, kung ano yung gusto mo na ilagay na accessories. Napakaganda, napakalupit. Yan yung unit ng ating ka-airsoft, no? Madam Janet. Pangregalo. Ang dami. Alam niyo, naging naging tampulan tayo, naging puntahan tayo ng mga madam na naghahanap ng pangregalo sa kanilang mister, no? Ako, sinasabi ko nga, madam, kung yung mister niya nagnanais mag-airsoft, gusto mag-airsoft, huwag niyo pong pigilan. Kasi bilang isang lalaki, lalaki ako, napakaganda ng naidudulot ng magandang mood ng isang lalaki, no? Ngayon, isang pwedeng pagkuhanan dyan is yung airsoft eh. Just imagine, no? Stress ang lalaki, merong iniisip, merong mga bigat ng pag-iisip, tapos nagpa-firing siya, nagta-target shooting siya, okay? Every time na may hit niya yung target, parang lobat, biglang mag-aangat ng 10%, ng 30%, ng 40%, ng 50%, di ba? Every time na may hit niya, kumbaga, yung confident level niya, yung kumpiyansa niya sa sarili niya is umaangat every time na mahihit niya yung target. No? Kaya nga yung mga lalaki may stress reliever na tinatawag, di ba? Parang ako ang pinaka-stress reliever ko is big bike. Big bike, nagra-rides. Sometimes, katulad ngayon, mountain bike, di ba? Minsan nga, hindi ako makapag-bike dahil walang oras, pero yung oras lang na makita ko yung mga mountain bike ko, yung oras na makasama ko yung mga mountain bike ko, napakalaking bagay na sa akin, di ba? Kahit hindi ako mabigyan ng oras para makapag-bike, yung makita ko lang sila, parang mga alaga ko na sila, masaya na ako, no? Pero syempre, mas maganda kung masasakyan ko sila at makakagala kami. Pero sabi ko nga, I don't have the luxury of time. Ang daming inaasikaso, ang daming iniisip, no? Kaya lang, syempre, gusto pa rin kahit papano makapag-lamierda, no? Kasama yung mga alaga natin ng big bike, mountain bike, tapos isa pa, nagbo-bonsai pa ako. Yan yung mga libangan ko. Yan yung mga pang-alis ko ng stress, no? Kaya kayo, yung mister nyo, kung yung partner niyo, boyfriend, fiancé, gustong mag-airsoft, huwag ninyong pigilan. Ano bang gusto nyo? Mag-inom ng alak, magbisyo ng drugs, magsugal sa talpakan, online sabong, mag-online tong-it, yung mister nyo? Di ba? Mag-scatter, gusto nyo ba ganon? Kung payagan nyo mag-airsoft, di ba? At least, yung pera napunta sa isang material na bagay na makakatulong sa kanya para ano siya, gumaang yung pakiramdam every time na mag-hit siya ng target. Just imagine, no? Yung mister mo, kasama mo sa bahay, magpa-firing kayo. Di ba ang saya nun? Yung mister mo, kasama mo sa bahay, magpa-firing sila kasama ng mga chikiting nyo, or kayo, or ikaw. Di ba ang saya nun? Kesa yung mister mo, nandun kay kumpare, nagsasabong. Kesa yung mister mo, nandun sa isang sulok, nagsusugal.
mamaya mainit na ang ulo kasi talo na ng 5,000, talo na ng 10,000. Eh kung sa airsoft binuhos, lagi niyang hawak yan. Nandun siya sa garahe. Nagpa-firing. Di ba? Ayun, ako sa akin, tayo lang, no? Ang airsoft, magastos sa una lang naman kasi you have to invest on the unit. Bibili ka ng unit. Pero on the long run, nagiging kapaki-pakinabang airsoft dahil tingnan mo nga, nawala yata. Nawala, meron. Ayun. Nag-trying to reconnect na. Ayun, no? Nagtatry to reconnect. So, I don't know what's the problem with our connection. Nakakainis pag ganyan. Medyo nawawala ako sa mood sa tuwing mawawala ang connection, no? Kasi, ako ang goal ko, maisalin sa inyo. Maitawid sa inyo yung daily vlog and unboxing natin ng malinaw with a clear audio, with a clear video, no? By the way, mga ka-airsoft, pag manonood kayo ng ating live, yung cellphone ninyo mas maganda kung nakahiga, wag nakatayo. Ganyan kasi ang itsura pag nakatayo, di ba? Pero pag nakahiga, ayan, mas malapad, mas clear view. Again pag manonood kayo, gamit nyo cellphone nyo dapat nakatayo, wag nakatayo, dapat nakahiga para mas clear view. Try nyo, okay? So ngayon, let's review and unbox. Let's begin, no? Happy Valentine's, Sir Big Man, sabi ni Ryan Chioson, no? Meron ba kayong Glock 19? Huwag kang mag-Glock 19. Glock 19, napakaliit. Same consumption sa BB, same consumption sa gas, pang bonjing. Sabi nga, no? Pang bonjing, pang taong hindi seryoso sa airsoft. Tandaan nyo, ang Glock 19, wala pang isang dangkalan laki niyan. Mahina lang yan. Hindi ka mag-e-enjoy dyan. Okay? We are talking about airsoft, not a real gun. Ang Glock 19, mahina lang. Pambonjing yan. Pambonjing, okay? Same ang consumption ng gas, same ang consumption ng BBs. Para kang bonjing dyan, no? So, kung bonjing ka, go for the Glock 19. Pero if you are a real man, kung tunay kang lalaki na naghahanap ka ng extreme, intense na hobby, go for the standard size. Huwag kang kukuha ng pambonjing na size na Glock 19. Okay? So, good evening! Shoutout watching from Marikina City, Jerry Bautista. Go po ito. Jerry Bautista, go po ito, no? Okay, Boss B watching from Riyadh. Pag uwi ko, bibili ako sa'yo. Gusto ko kasi in person or actual, pero para solid ang sa feeling. O sige sir, aantayin kita. Okay, no? So let's begin. Review and unbox. Okay? This is the unit of Arca Airsoft. Madam Janet Valencia, ni-request niya ngayon for lalamove to. Okay? Ihahabol kasi to, no? Ihahabol to. Okay. This is the unit, mga airsoft. Makikita nyo, unahin natin ang pistol. What is good and special about this? This is a GP 1799 came originally from the Glock family. 'Di ba merong classic na Glock, merong conventional na Glock. Tapos ito yung parang modern type of Glock, no? Ito yung modern type. 'Di ba merong 1911? Nagkaroon ng 2011, 'di ba? Yun yung 2011 is the modern type of a caliber 45 pistol. Okay? So this is the modern type of a Glock. Glock Perfection 1799. Siguro magkakaroon din ng Glock Perfection 1899, no? Pero for now, this is a solid, napakaganda, how do you call this? Silver slide with a gold barrel. Upgraded na fixed outer barrel, fine tuning and trigger job. Ayan, kaya kung mapapansin niyo, wala na siyang kalog. Wala na yung tik. Pengi akong ordinary Glock. Pengi akong ordinary Glock na yan. Yan, ordinary na abot-abotan mo ako. Ayan, oh, mapapansin niyo to. Ayan, oh. Ayan, yan, meron pang konti, kaya lang konti na lang 'yon kasi ano to, how do you call this? Ang Glock kasi medyo limited ang pagkaka-upgrade ng, hindi natin pwedeng i-totally lock eh. Pero makikita nyo, konting-konti na lang yan. Konting-konti. Hindi katulad ng ordinary Glock ito, tingnan nyo. Yan.
Pag hindi pa upgraded, talagang ganyan ang mangyayari. Yan ha. Pero ito, yan nga, tulad nga ng sabi ko sa inyo, konting-konti na lang yung kalog niya. It is because upgraded na siya. Naka-fix outer barrel na. Ano ba yung benefits pag yung unit upgraded? Pag naka-fix outer barrel. Number one ang benefits ng fix outer barrel is the accuracy. Walang disturbance na nangyayari sa inner barrel once na pumuputok ka kasi hindi na siya nagta-travel front and reverse. Kumbaga, firmly naka-fix na lang siya. Then, ano yung nakukuha, ano yung benefits during the trigger job? Sa trigger job, synchronize ang internals niya, ang hammer niya as well as the trigger. Synchronize nang nagtatrabaho yan para hindi mabigat at the same time, napakasarap gamitin. Ano nangyayari sa fine tuning? Sa fine tuning, pinapatipid natin siya sa gas, tumitipid siya sa gas nang hindi naaapektuhan yung FPS niya. Bagkus, tumataas pa paminsan-minsan yung FPS. Okay? So, this is the Glock unit ng ating ka-airsoft. Janet Valencia para sa kanyang Mr. Eric Valencia. Okay? So, let's begin. Kuha tayo ng silicone oil. So, this is the silicone oil. I-sprayan natin ng valve. Press the valve, then spray. Okay, kailangan ipe-press yung valve, ha? Then, dito sa inlet. After that, kunin natin yung unit. Si Glock, ini-sprayan sa ibabaw para hindi maubos yung barrel. Okay. Kasa natin. Then, ilock manually. Ini-sprayan yung nozzle. Yung nakatayo dyan na parang piston. Okay, konti lang. Then, release. Then, rest. Okay, no? Ngayon, kuha tayo ng gas, no? Si Glock, gas. Si Glock, hindi mo siya pwedeng gamitan ng 14 kg. Hindi mo rin siya pwedeng gamitan ng CO2, not unless sinabi ng dealer mo na pwede, no? Kasi this is just kumbaga hindi siya high-end version ng Glock. Hindi tulad ng mga other Glock natin na nilaunch before. This is just a WE, no? So, ang WE okay naman, kaya lang, kailangan nga lang, maging maingat ka kasi sa WE, hindi ganun katibay, katindi yung internals niya, okay? Upside down, pwesto lang muna natin, wag mo nang ibabagsak ha. Ipwesto muna, upside down, then press down. 2 seconds lang tayo magagas. 1, 2. Okay, 2 seconds is sobra-sobra para sa isang full rounds. Yung unit natin upgraded, kaya yung 2 seconds can fire 40, sometimes 50, sometimes 60. Okay? Ngayon, reloader. Hatakin pababa ito, then put your right thumb here, all the way, hatak, then dito ilalagay yung bala. Pag may reloader ka, much better kung wala, isa-isa. Dahil may reloader tayo, pump lang po. Okay, napakaganda, napakasarap maglaro, napakadali. Pag ganyan lang naging itsura, bungi-bungi, kalugin natin sideways para umalign. Okay? Dagdagan natin ng bala. Okay. Maximum rounds is 27, pero kayo nang magbawas, bawasan nyo ng 5. Make it 20 or 23 para naman yung spring natin hindi masira. Okay? Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay, ready to fire to ha. Firing tayo. Okay, mga ka-airsoft, ikaw mag-fire, Luke. Si Lucas ang pagpapire natin para makita nyo yung size, no? ng unit na hindi pang bonjing. Okay? Ang Glock 19 pang bonjing, ang Glock 19 pang hindi seryoso. Ang Glock 19 same lang ang gastos ng BBs and gas, pero mahina. Go for the standard size para hindi ka tawaging bonjing. Alisin muna natin to, okay? Okay, firing, Lucas. Medyo ilapit mo para nakikita nila. Okay, firing! Okay, open slide. Bakit nag-open slide? Kasi wala nang bala. Kasi wala nang bala kaya nag-open slide. Next thing to do, ano? Release the magazine. Release the magazine, sabi ni Lucas. Then next, Release the slide. release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Rest the hammer by pressing the trigger.
Yan. Yan yung proper. Huwag natin gagawin yung common mistakes na ginagawa ng ating mga ka-airsoft na napapahamak yung unit, bumadali yung buhay ng unit. Okay? So, after that, yung unit, make sure kung itatabi mo na, hindi mo na gagamitin ng ilang araw, make sure walang lamang bala at walang lamang hangin dapat. Pero, ang dami pang lamang hangin nito. Tignan natin. Kaya lang, ang lamig eh. Tignan natin, ha? Alisin mo muna sa aircon, ano mo muna, medyo ano yan mo lang. Ayan. Paalis lang natin yung lamig. So, super lamig kasi nakatutok na naman dito yung aircon sa akin, no? Medyo ipa-blower lang natin para mag-neutralize, wala yung lamig. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung ilan pa yung pwedeng iputok ng unit natin, no? Okay? Meron pa. Papakita ko sa inyo kung ilan pa yung pwedeng iputok niya para makita nyo kung gaano katipid yung unit natin. Shoutout po from South Korea. Makakabili din ako sa'yo. Okay. Sabi ni Edwin Pancho Jr. Nakakatuwa naman kasi from different location. Labas na dyan yung mga taga UAE, yung mga taga Dubai, taga Saudi Arabia. Labas na dyan yung mga taga Netherlands, Italy. Magpabati na kayo, no? Ang Big Man is international, no? Kaya katulad yan, merong South Korea, meron kanina taga Riyadh, di ba? Nakakatuwa naman, no? Meron tayo sa iba't ibang bansa, no? Hello po, shoutout po sa lahat ng mga ka-airsoft natin na seaman. Shoutout po sa lahat ng ka-airsoft natin na engineer, lahat ng ka-airsoft natin na doktor, na police, na attorney, lahat ng bawat profession. Meron tayong ka-airsoft. Okay? Tingnan natin, pasok, kasa. Nakapagpaputok tayo ng ilan? Ng, let's say 20 kanina. 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, naka 30 rounds. Kita mo, yung 2 seconds, sinuklian niya ng 30 rounds. Baka kaya pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 30 rounds, naging 40 na. Meron pa kaya? Meron pa. Malamig pa eh. Diba? Biruin mo, ito, hinahamon kita ha. Lagyan mo ng gas yung unit mo. Lagyan mo ng 2 seconds. Tignan mo kung ilan lang maipuputok. Bakit yung sa amin, bakit yung kay Big Man, ang dami na ipuputok? Upgraded lahat ng unit na lumalabas sa Big Man. Okay, naka 40 na tayo. Tignan natin. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 50. Naka 50 rounds na! Oh, diba? San ka pa? Yan ang unit na galing sa Big Man. Okay? Ang unit na galing dito sa Big Man, upgraded. Quality unit. Walang unit na putyo-putyo na nilalabas ang Big Man kasi ang Big Man is lifetime warranty. Pag lifetime warranty tapos putyo-putyo ang binibigay namin unit sa inyo, kami din ang sasakit ang ulo kasi kami rin ang mapapagastos sa repair. Okay? Kami lang ang unit na lifetime warranty. Totoong lifetime warranty, hindi hindi gaya-gayang lifetime warranty. Okay? 50 rounds. Tignan natin baka meron pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 rounds na! Okay, no? Dito lang meron yan. 2 seconds of gas, 60 rounds, pinalitan. Dito lang meron yan. Okay? So, tignan natin. Sa ganda natin. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5. 66, 67, 68, 68, 69, 68. 68 para sa isang 2 seconds na gas, halimaw, napakatipid. Madam Janet Valencia, ito po yung pistol ng mister mo. For sure, mag-e-enjoy siya dito. Okay, no? Happy Valentine's Day sa inyo, sa inyong partner, sa inyong mag-partner. Napakalupit ng unit. Okay? So, next unit, syempre, for the main event, no? Look ito, for packing and for shipping. For the main event, this is the M4A1 CQB Quad Rail. Okay, no? CQB siya, maiksi lang siya, mas mahaba yung mga DMR sa kanya, yung mga RIS sa kanya. So, CQB siya. Okay? What is good and special about this? Look at the very rare color. Okay?
This is a multi-cam color. Kung mapapansin nyo siya mga ka-airsoft, full metal mula ulo hanggang paa. Syempre maliban sa buttstock. Then look at the details, no? Yung detalye ng bawat unit. Masasabi mong hindi siya pang pipitsugin. Napakaganda niya, napakalupit ng itsura niya. Kasi dahil sa customized paint. Okay, makikita nyo, equipped na rin with a EOTech holographic scope, then a EOTech na lens cover protector. Okay, na ano to? Anong brand to? Anyway, hindi ko makita yung brand. Anyway, equipped na rin with a tactical, syempre, flashlight. Napakaganda. Okay? Then, equipped with a 10-kilometer radius laser. Ayan, pinakita ko kanina na gumuguhit to Talagang gumuguhit siya, napakaganda niya, no? Okay, off na muna natin kasi masakit sa mata, baka may tamaan tayo, no? Military grade kasi to, so possible na makasakit, okay? This unit is a battery type unit. AEG, okay? One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Battery charging time is 2 hours. Ang kapalit nun, 10 magazine na tigti 300. Battery lifespan is 2 years. After 2 years, medyo mabilis na siyang malobat. Okay? Yan ang battery type. Ngayon, stage 1 upgrade, malakas na, matindi na. Mamaya chrono natin. Okay? Di ba? Yan, papakita ko sa inyo. Ngayon, battery, hindi pwedeng ma-drain. Battery, hindi pwedeng ma-overcharge. At battery, hindi pwedeng mag-init. Learn how to manage your battery para hindi sumakit ang iyong ulo. Okay? Ngayon, ilo-load natin yung battery dito sa buttstock. Fully adjustable. Ngayon, kung gusto mong ibalik, yan. Okay? Ngayon, kung gusto mong i-load yung battery, instead of pressing, hatakin. Ayun. Okay, then, load natin dito yung battery. Okay? Pasok natin. Okay. Pag naipasok na natin, syempre, next thing to do is, i-plug natin to. Okay. Hindi ko na isasara, hindi ko na ibabalik to. O sige, balik natin, no? Pero kasi test fire lang naman sana. Pero para gwapo, para magandang tingnan, huwag na natin ibalik, test fire lang naman. Okay, then yan. Single fire, rapid fire. Okay, no? Yan. Ngayon, in-upgrade ko to kasi kanina. So, upgraded to. So, tignan natin kung ilan FPS ang kaya niyang isuklet. Tingnan akong 0.20 kahit mga 5 piraso lang. Tapos, ready mo yung chrono. Okay, no? Para merong, kumbaga, may idea si madam kung gaano kalakas ang putok ngayon nito, no? Normally, ang isang CQB is ranging 380 to 400. Tignan natin kung ilan ang FPS nitong nag-iisang to. Okay? So, paying 5 bala na 0.20. Okay. Okay. Naglalagay ako ng bala na 0.20 kasi 0.20 ang ginagamit pag magkokrono. Okay? Lahat ng mga unit natin, ang ginagamit natin 0.20 para makuha natin yung standard result of measurement. Okay? Tina. Ayan. Yung magazine pala natin, mga ka-airsoft, hindi ko na i-discuss. Binubuksan dito sa ibabaw, ibubuhos mo yung bala. 300 rounds kasya dyan. After na mapuno, sara. Tapos may gear sa ilalim kung tawagin kamot, kinakamot siya. Okay? Ngayon, firing po tayo, no? Pasok natin to sa unit. Okay, then single fire, chrono. 510. 510. Napakalakas niyan, mga ka-airsoft. Ayan. Napakalakas niyan, napakatindi niyan. Firing. 504. 504. Firing. 505. 505. Firing. 502. 502. So, 500 FPS para sa isang CQB unit. Talaga naman, mag-e-enjoy yung bossing natin dito. Okay? So, ayun na. Firing na tayo. Firing na tayo. Napakaganda, napakasarap nito. Gusto ko sana ipakita sa labas kung mag-ooperate yung laser, kaya lang gabi na. Firing! Okay, rapid fire!
Sarap! Napakaganda! Pwede ba tayong mag-ano sa labas? Pakita lang natin yung laser kung gaano kalayo ang inaabot. Labas mo yung isang camera ha. I-post mo muna to. Yan. Ayan yung pader. Papakita ko sa inyo kung aabot doon. Okay? Napakalayo na yan mga karsap. Sige, off mo. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ganda ng camera. Ayan oh. Kita nyo? Yan. Grabe. Pero itong isa ba't ganyan? Ang dilim. I-log on mo nga yung kidlat. Ayan. Ayan oh. Kita nyo? Ayan oh. Ganun katindi yan. Ayan oh. Ayan oh. Magpa-firing tayo. Oh, yung tubo. Single lang ha. Ayun. Wag na. Baka, ayan, dito tayo sa other angle. Grabe tong cellphone naman na to, no? Ang liwanag. Oh, kahit sa gabi. Ayan yung mga arsa. Tignan nyo ha. Dili mo. Ayan, tignan nyo. Ayan, ganyan kalupit yan. 10 kilometer. Uy. Grabe oh, tignan mo ito sa orange, no? Sa mata. Nagre-reflect, no? Okay, mga airsoft, tignan nyo sa pader. Grabe Kita ba sa naman pader? to. Ha? Grabe naman yan. Bakit? Liwanag, no? Ayan, oh, yan siya. 10 kilometer radius to. Ibig sabihin, talagang pangmalayo. Ang tignan ko, dun sa kanto, sa tricycle, sa terminal ng tricycle, look. Grabe! Tingnan natin dito. Ayan, ilapit natin dito yung camera. Para makita nila kung gaano kalupit, kung gaano kalayo. Ayan. Ayan mga airsoft ha. Doon, ayun o. Doon kasi yung terminal ng tricycle. Ayan. Dilim. Grabe to. I-post mo na lang tong isa. Ating fully loaded na M4 A1 carbine. Okay, Lucas, firing! Dito. Tamaan mo yan, masito mo. Kamay. Okay, rapid. Okay. Pakasarap nito. Nakako, totoo lang. Isa sa mga napakagandang unit na binild natin for today. Pero meron lang downside na nakikita ko. Medyo may kabigatan talaga siya. Pero dahil nga syempre 24-year-old yung bossing natin, kayang-kaya niya to. Hindi batang-bata pa, hindi pa niya mararamdaman yung bigat, yung ngalay, no. Kayang-kaya niya to para sa kanyang Saturday and Sunday stress reliever. Madam Janet Valencia, maraming salamat sa iyo, Madam Janet, sa pagtangkilik mo sa amin, sa pag-order. Maraming salamat at pinayagan mo si bossing na oops, sino yan? Right, Lorenzo. Cancel mo muna. Okay. Yan, no. Maraming salamat sa pag-order mo, sa pagtangkilik sa ating hobby. Maraming salamat sa pagpayag mo kay bossing. Thank you po. Magandang gabi sa inyo lahat mga Airsoft. Sa mga nag-share natin live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, share nyo po yung live video natin para kumalat po tayo sa ating community. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Atid po sa inyo. Ay, hindi ko pa pala na-rest. Sorry. Every time na matatapos maglaro, always release the magazine. Okay, then, clear the chamber. Yan. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Lagay mo siya sa rapid fire. Nagloko na tuloy itong screen ko. Okay, lalagay mo siya sa rapid fire. Then, press. 1 second. Then, single. Then, C. Okay, yan yung pinaka-effective way para ma-rest natin yung unit. Ha? Don't forget to rest the unit para hindi humina yung upgrade. This is the M4A1 CQB 500 FPS pataas. Napakalakas, napakaganda. Para sa ating ka-Airsoft, Madam Janet Valencia, pangregalo sa mister niya. Together with the pistol na si Sir Eric Valencia. Maraming salamat po sa inyo, Madam and Sir, for Lala Move na po ito. Thank you!